Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay meron na naman po tayong isang exciting na update ang siyang ating pag-uusapan ngayon, lalo na kung isa ka sa mga sumusubaybay or nagmimina dito kay Pi Network. Ayon po sa mga datos, si Pi Network ay tila muling nabubuhay matapos po siyang bumagsak ng higit 86% mula sa pinakamataas niyang presyo na kanyang nakamit nitong nakalipas na buwan ng February. Pero ngayon, may magandang balita na po dahil base po sa charts at indicators, possible daw siyang tumaas ng hanggang 135%. Oo, tama po ang narinig ninyo. Mula po sa pagbagsak, biglang nagkaroon ng major rebound itong si Picoin at may sinyalis ng isang malakas na rally pataas. Pero teka lang, hindi ito basta-basta good news lang. May mga babala rin na kailangan pong bantayan. Kaya sa video na ito ay himayin natin ang bawat detalye. Ano ang dahilan ng pagtaas ng presyo ni Picoin? Yan, totoo bang siya na po ay malilista sa malaking exchanges tulad ni Binance? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at saka miners ni Picoin? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At yan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit biglang tumaas ang presyo ni Picoin. Yan, mula po nitong buwan ng April, si Picoin ay bumaba po ng sobra, halos 86% mula sa kanyang peak price nitong nakalipas na buwan ng February. Pero nitong linggong ito, nakita natin ang isang malakas na rebound na umabot po ng higit 80%, kung saan ay nagtulak po sa presyo nito sa presyong 0.7375. Ito na po ang pinakamataas na presyo ni Picoin mula noong katapusan ng buwan ng March. Ayon po sa mga analyst, isa sa mga dahilan ng pagtaas na ito ay ang tinatawag na buying the dip. Ibig sabihin, maraming traders po at saka investors ang nakita ang pagbagsak na ito bilang oportunidad para bumili ng mas maraming Picoin. Ayan, at ang resulta, bigla pong tumaas ang daily trading volume nitong si Picoin na umabot po ng higit $700 million. Isa pa sa mga dahilan ay ang stability ng buong crypto market nitong mga nakaraang araw. Si Bitcoin ay bumalik na po sa presyo na $84,000 at si Solana naman ay nasa $130. Kapag ang mga malalaking coins tulad ni Bitcoin at Solana ay stable o tumataas, kadalasan ay sumusunod din ang mga altcoins tulad ni Picoin. Ngayon is dito naman po tayo sa kanyang listing. May pag-asa ba talaga na malista itong si Picoin sa mga Tier 1 exchanges? Ayan. Isa sa mga pinakamalaking balita ngayon ay ang posibilidad na malista itong si Picoin sa mga malalaking centralized exchanges tulad po ni Binance, Coinbase, Kraken at saka Upbit. Sa katunayan, sa loob po ng Binance community, inaprubahan na raw ang ng mga members ang kanyang listing proposal nitong February pa. Pero bakit importante ito? Kapag nalista po kasi ang isang token sa isang Tier 1 exchange tulad po ni Binance, nagkakaroon ito ng mas malawak na exposure. Mas marami pong investors ang nakakabili at mas nagiging legit ito sa mata ng market. Ibig sabihin ay posibleng tumaas pa ang presyo dahil po sa demand mula sa bagong mga traders na dati ay hindi pa nakakabili ng Picoin. Ngayon ay paano naman po nakakatulong ang burning mechanism sa presyo ni Pi Network? Yan, dito naman po tayo sa kanyang burning initiative. Yan, para sa mga hindi pa pamilyar dito, ang burning ay isang proseso kung saan ay sinasadyang tinatanggal ang ilang tokens mula sa sirkulasyon para mabawasan ang supply. Yan, kapag tinanggal ito ay wala na pong makikinabang rito. Kaya ayan po ang ibig sabihin ng burn. Kasi kung pag nasunog ang isang bagay, hindi mo na yan mapapakinabangan pa. Kaya yan, ngayon is bakit po ito mahalaga? Habang dumarami po kasi ang na-unlock na tokens dahil sa mining rewards, natural po na bababa ang presyo nito kung hindi rin tataas ang demand.
Pero kung sabay na magkakaroon ng burning habang nagkakaroon po ng unlocking, pwedeng mapanatili po ang balanse at tumulong para hindi bumagsak ang presyo. Kaya malaking bagay ito sa mga long-term holders ni Picoin. Ngayon is dito naman po tayo sa technical analysis ni Picoin. Ayan, ano ang sinasabi ng mga technical analysis natin dito sa magiging future na galaw ni Picoin? Yan, nakikita natin dito ay ang 4-hour chart time frame ni Picoin. Makikita natin na siya ay nagfo-form o bumubuo ng tinatawag na falling wedge pattern, kung saan ay isa sa mga bullish patterns sa technical analysis. Pagkatapos po niyang makalabas sa pattern na ito, umakyat siya sa resistance level na nakapwesto sa presyong 0.7385. Dagdag pa rito ay nakita rin ng mga analyst na si Picoin ay umakyat na sa ibabaw ng 50 period moving average. Ibig sabihin ay may posibilidad na nagsisimula na talaga ang kanyang bullish trend. Ang mga indicators naman tulad po ng RSI or Relative Strength Index, yan po yung nasa pinakaibaba ng ating chart. Yan po yung RSI. Ayan. Ayan, yung ating yan ay ayan, lahat RSI at saka awesome indicator yung nasa itaas nito. Ayan, at yung dalawang indicator natin dito sa ibaba ay nagpapakita po ng pagtaas or posibilidad na pagtaas ng presyo. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na baka nga abutin ni Picoin ang target resistance na nakapwesto po sa presyong 1.7365. Kaya yan po yung pinapakitang sunod na pinaka-target price ni Picoin, ang 1.7365. At yan po ay katumbas ng 135% na pagtaas mula sa kasalukuyang presyo nito. Kaya yan, dito naman sa chart mismo ay umakyat po sa ibabaw ng 50 period moving average ang presyo ni Picoin, pero hindi po natin nakikita dito sa chart. Yan, hindi po nila nailagay ang 50 period moving average. Pero ang ibig pong sabihin nito ay may posibilidad po na nagsisimula na talaga ang bullish trend ni Picoin. Yan, pero hindi pa dito natatapos ang kwento. Yan, may mga panganib o risk sa likod pa rin ng rebound na ito ni Picoin. Yan, bagamat promising po ang technical indicators dito, ay may mga analyst din na nagbigay po ng warning or babala. Ayon sa kanila ay posible rin daw ang rebound na ito na magkaroon ng tinatawag na bull trap. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, ang bull trap ay ito po yung sitwasyon kung saan iniisip ng mga tao na tataas pa ang presyo. Kaya sila bumibili. Pero sa totoo lang ay pansamantala lamang ang pagtaas at babagsak ulit pala ito. Ayan, parang fake breakout or false breakout po yan. Sa kaso po ni Picoin ay nakikita rin sa chart na baka nag-form siya ng isang rising wedge pattern na kadalasan ay bearish signal. Yan po yung kulay red. Yan, bearish signal po yan. Yung tinutukoy po natin kanina na falling wedge pattern ay yung binubuo po ng dalawang kulay blue na linya. Ayan, yung yan dito po sa rising wedge pattern na ito ay yung kulay red po iyan na dalawang linya ay kadalasan ay bearish signal po yan. Kaya kung pag mangyari po na may posibilidad na buwagsak muli si Picoin, ayan, kung sakaling mabasag po or magkaroon ng breakout sa lower portion ng rising wedge pattern na ito, ay possible po na baka bumagsak itong si Picoin pabalik sa support level na nakaabang sa presyong 0.40. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at miners ni Picoin. Ayan, bilang Pinoy nakasali dito sa mundo ng crypto, lalo na sa mga nagmimina ng Picoin sa kanilang mga cellphone mula pa noon, napakahalaga po ng ganitong balita. Kung totoo nga na mapupunta si Picoin sa mga malalaking exchanges or malilista ito, katulad po kay Binance, at magkakaroon pa ng mga burning mechanism, posibleng magkaroon ito ng tunay na value sa market. Hindi lang ito magiging speculative asset, kundi isa ng aktual na token na pwede pong i-trade, i-hold o gamitin.
Kapag nangyari ito, malaking tulong ito lalo na sa mga ka-crypto natin dyan na matagal nang naghihintay sa project ito ng walang puhunan. Pero syempre, kailangan pa rin natin na maging maingat dahil kahit gaano kaganda ang analysis, ang crypto ay nananatiling volatile. Dapat marunong tayong magbasa ng trend, mag-set ng goals at wag po tayong basta-basta magpadala sa hype. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay si Pi Network ay isa sa mga pinaka-interesting na projects dito sa crypto. Mula pa noong simula, ang vision nila ay gawing accessible ang crypto para sa lahat ng tao kahit walang puhunan, kahit cellphone lang ang gamit. At kung magiging totoo ang listing kay Binance at sa iba pang mga exchanges, plus ang burning at stability ng presyo, maaari pong magsimula na talaga ang tunay na phase ni Picoin bilang isang traded asset. Pero wag po tayo masyadong ma-hype. Marami pang project sa crypto na nagpapakita ng ganyang pangako, pero biglang naglahong parang bula. Kaya ang susi ay ang awareness, risk management at saka patience. Kaya kung ikaw po ay nagmimina ng Picoin, magandang bantayan po natin ang mga updates. Kung iniisip po nating bumili at or mag-invest naman dito, ay siguraduhin na iintindihan muna natin ang mga risk. At kung ikaw naman po ay isang investor, pwede mo nang planuhin kung kailan ka mag-hold, kailan ka magbebenta, at kailan ka mag-e-exit ng iyong position. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.